Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Isa na naman pong kwento ang matutunghayan natin na halaw sa tunay na pangyayari. Simulan natin. Ako nga po pala si Tino. Nasa hustong gulang at mayroong magandang trabaho. Nakatira sa isang tahimik at matiwasay na probinsya sa probinsya ng Bohol. Sa murang edad ay maagang nabiyudo ang aking ama. Dahil ang katotohanan niyan, dahil inaswang ang aking ina na nung mga panahon yun ay nagdadalang tao. Hindi man lamang ito binigyan ng pagkakataon ng aswang para mabuhay pa. Nawalan ako ng ina na dapat sana'y naging gabay ko habang ako'y lumalaki. Sa halip na mag-asawa ang aking ama, ay inatupag na lamang niya ang kanyang oras at panahon sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Pinili niyang magtrabaho nang sa gayon ay magawa niyang makabawi sa mga pagkukulang niya sa akin. Nung mangyari yun sa aking ina, ay nabaon kami sa utang. Mahirap ang buhay sa aming lugar dahil wala naman matinong mapagtatrabahuhan. Kung kahit maliit na paslit lamang ako nung panahon yun, ay kinakailangan kong magbanat ng buto, magbungkal ng lupa, magtanim para may maani. Ganun pa man, hindi kami pinabayaan ni tatay. Palagi niya kaming iniintindi. Kahit na kitang-kita naming hirap din siya sa pang-araw-araw namin. Kung kaya't pinagsikapan kong makapag-aral talaga para kina tatay at sa aking mga kapatid. Marami akong pinangarap para sa aking pamilya. Dahil doon ay pinagbuti ko ang aking pag-aaral at iyon ang naging inspirasyon ko. Nang makatapos ako ng kolehiyo, ay nakahanap ako ng maayos na trabaho. Paunti-unti ay nakapag-ipon ako at nakapagpatayo kami ng bahay. Noong mga panahon yun ay hindi pa naman ganun kamahal ang mga materialis ng bahay. Pati ang mga gagawa ay nariyan naman ang mga kapatid ko at ang aking ama. Paunti-unti ay nakapagpatayo kami ng bahay. Kalaunan ay napaganda pa rin ang aking pwesto sa kumpanya. Nakabili ako ng kotse, kahit second hand lamang. Nakapagpundara pa ako ng iba pang mga pwedeng pagkakitaan. Nang minsang nagbakasyon ako sa amin, kinausap ako ni tatay. Maayos naman na daw ang aking kalagayan sa buhay. Bakit daw hindi muna ako magbakasyon at maghanap ng mapapangasawa? Tumawa lamang ako at sinabi ko sa kanya na may mga nais pa akong makamit para sa aming pamilya. Ngunit ang sabi ni tatay ay hindi naman na daw ako bumabata pa. Kailangan ko rin daw magkaroon ng sarili kong pamilya. Sa totoo lang, kapag nag-iisa ako, ay napapaisip din ako sa mga sinabing yun sa akin ni tatay. Hindi naman masama kung bigyan ko ng pansin ang kanyang sinabi na yun. Total, masasabi ko naman sa sarili ko na kaya ko nang bumuhay ng pamilya. Kaya naman naisip kong magbakasyon.
Nagtungo ko sa isang probinsya sa may gawing Mindanao. Dati ko pang pangarap na magpunta dun. Bumiyahe ako. At sinigurado kong uuwi akong mayroong daladalang magagandang alaala na ipagmamalaki ko kay tatay. Hindi naman ako natakot bumiyahe mag-isa. Kahit papaano, may mapagtatanungan naman ako kung sakaling magkandaligaw-ligaw ako. Marunong din naman ako magbisaya. Nang makarating ako sa kabisera, saglit akong nagpahinga. Nagtungo sa isang kainan upang kumain. Medyo malayo ang aking binyahe. Bago man lamang ako makarating sa aking pagbabakasyonan, ay kinakailangang kalmado rin ang aking tiyan. Sa kalagitnaan ng aking pagkain, may napadaang babae sa aking harapan. Tila ba namamanga sa katitingin sa mga magagandang establishmento. Hinahanap niya raw ang isang hotel na nakasulat sa papel na daladala niya. May daladala siyang basket na may lamang mga pagkain din na kailangan niyang dalhin dun. Kaya lamang ay hindi niya raw makita ang address ng kanyang hinahanap. At parang naliligaw siya. Ako naman bilang isang maginoo ay nais kong tulungan ang isang dalaga. Kung kaya't sinabi ko na sumabay na siya sa akin. Binasa ko ang address na nakasulat sa dala niyang papel. At nang mapansin ko, ang lugar na pagbabakasyonan ko ay siya ring hinahanap ng dalaga na kanya pupuntahan. Pinasakay ko na siya sa aking sasakyan at sinabing dun din ang aking pupuntahan. At wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman ako masamang tao. Nagpakilala din ako sa kanya kung kaya't medyo nawala ang pagkailang naming dalawa sa isa't isa. Sarah ang pangalan ng magandang dalaga. Mahinhin siya at medyo mahiyain. Ewan ko ba? Nung sinabi sa akin ni tatay na maghanap na daw ako ng mapapangasawa, ay hindi ko maintindihan ang aking sarili kung bakit. Sarah din ang unang pumasok sa aking isipan na pwede kong gawing asawa. Naaliw ako sa pagtingin-tingin sa kanya. Ang hirap kasing sabihin na sa unang tingin ko pa lamang sa kanya ay nagkagusto agad ako sa kanya. Ganun pa man, pilit ko itong ikinoble. Hindi ko ito ipinahalata sa kanya dahil ayaw ko namang maging presko ang dating ko sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa makarating na nga kami sa mismong pagbabakasyonan ko sa lugar na yun. Maayos kong iginarahe ang aking kotse at nagtuloy na sa reception habang si Sarah naman ay binabati ang mga staff ng hotel. Pansin ko'y kilala siya ng mga tao dun. Kaya naman nang may nagtanong sa kanya na kung paano daw siya nakarating dun, ay agad niya akong itinuro. Lumapit sa akin ang isang lalaki. Napakiwari ko ay manager ng hotel na yun at nagpakilala din sa akin. Sabi pa nito, dahil sa kabutihang iginawad ko sa kanyang anak, ay bibigyan niya ako ng malaking discount sa pagbakasyon ko sa kanilang resort. Nagulat ako.
namangha na rin dahil hindi ko akalaing mababait pala ang mga taong naroon sa resort na yun. Inasikaso ako ng mga staff at inihatid pa sa aking tutuluyang kwarto. May nagdala pa mismo ng aking bag. Iisa lang naman yung bag ko niyan. Pero natuwa ako sa klase ng kanilang pagsisilbi. Dahil pakiramdam ko ay para akong isang sikat na tao. Nang makapasok na ako sa aking kwarto, ay namangha ako. May kalakihan ito at malinis. Kumpleto rin sa gamit. May mga pagkain. At meron ding malaking TV. May ref din sa loob. At kumpleto ang laman. Pwede kang manatili sa loob ng kwarto ng kahit ilang araw dahil maraming pagkain. Sa pinakahigaan naman ay kama. Meron pa ditong maliit na speaker na parang pwede ka magpatugtog. Dahil doon ay natuwa talaga ako. At hindi ko alam kung paanong ipapakita sa kanila ang tamang reaksyon sa bawat magagandang serbisyo na inihatid nila sa akin. Sobrang namangha ako. At ito talaga ang bakasyon na hinahanap ko. Bilin pa sa akin ng manager. Huwag daw akong basta-basta lalabas ng mag-isa sa gabi. Kailangan ko daw banggitin ang pangalan ni Sarah para bigyan din ako ng extra na ingat ng lahat ng empleyado. Kung tinatamad naman daw akong lumabas, ay pwede kong pindutin ang telepono para umorder na lamang ng makakain. Basta't wag lang daw ako lalabas mag-isa pagsapit ng 6:00 ng hapon hanggang 6:00 ng umaga. Sa pagkakataong ito, nagtaka ako. Mukhang mababait naman ang mga staff at alam kong hindi lang naman ako ang guest nila rito. Pero bakit kung makapagbili naman sila sa akin, ay parang ayaw nila akong palabasin ng kwarto. Naisip kong sawayin na lang ang utos nila. Tutal, magbabayad naman ako. At saka isa pa, hindi naman ako maninira ng mga gamit. Kung kahit maayos at masasabi kong thumbs up naman ang serbisyo nila sa akin, may karapatan din naman ako magdesisyon para sa aking sarili. Gusto kong magbakasyon at gusto ko rin mag-enjoy. Lingid sa kaalaman ng mga staff na naroon, lumabas ako ng kwarto bandang 5:00 ng hapon. Hindi ko pa naman ganong sinusuway ang bili ng management. Pero sadyang may mga pagkakataon lang talaga na kahit naipangako ko na sa sarili na huwag magtatagal sa labas, ay nalibang naman ako sa kakatingin sa magagandang tanawin. May pagkahawig kasi sa kurun ang ganda ng tanawing nasa harapan ko. May kulay asul na dagat, puting buhangin, at preskong simoy ng hangin. Alam kong may mga nakakapansin na sa akin paglabas ko pa lamang sa aking hotel room. At halos hindi mapugnat ang kanilang mga mata sa katitingin sa akin. Kung kaya't naisip ko na makipagkaibigan na lamang sa kanila. Marami ang lumapit sa akin at nagtanong kung taga saan ako. Maayos ko naman silang sinagot at saka kinausap. At masaya akong makipag-usap sa kanila. Kinagabihan,
napansin kong mas lalong dumarami pa ang mga tao. Parang merong event na magaganap ngayong gabi. Parang merong pagsasaluhan. At dahil parang nasi-CR ako, naisip kong magpunta muna sa banyo para umihi. Hindi ko naman alam na may dalawang tao palang nag-uusap sa likuran na basta ko na lamang naulinagan. Ang sabi ng isa, ay sigurado daw ba na nasa loob lang ako ng kwarto at baka mapahamak ako sa labas. Sagot naman ng kausap na ito na oo daw at nagpapasalamat sila dahil hindi naman daw matigas ang aking ulo. Ayon pa sa nag-uusap, hindi daw nila kayang kontrolin ang pagbabagong anyo ng mga nilalang. Kaya ako na lang daw ang kinakailangang huwag lumabas dahil kaibigan ako ng kanilang amo. Sa mga pinag-usapang nilang yun, ay bigla akong nagtaka. Gusto ko pa sanang pakinggan ang kanilang pag-uusap. Kaya lamang ay nagsialisan ang mga ito at nagpunta na sa mga kumpulan ng mga tao. Patago akong lumibot at pinakiramdaman ng mga tao. Parang may iba nga silang ginagawa na lingid sa kaalaman ko. Hindi ako mapakaling nagpunta na mas malapit pa sa kanila. Mukhang may okasyon nga dahil abala ang lahat sa paghahanda. Noong mga sandaling yun, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Nakita ko kasi ng may hila-hila silang lalaking marungis habang nakagapos ito at dinala sa gitna ng bulwagan. Lalo pa akong nakaramdam ng kaba nang may magdala ng itak. Kasunod nun, ay biglang pinukpok sa ulo ang kawawang lalaki. Kitang-kita ko kung paano tumirik ang mga mata nito. Talsika ng mga dugo kung saan-saan. Biglang nanginig ang katawan ko sa takot at napaatras ako. Hindi ko alam kung anong gagawin pero natiti akong delikado ako kapag nagtagal pa ako sa lugar nito. Bagamat nanginginig ang aking katawan, sinubukan kong umalis ng hindi naglilika ng ingay. Ang mga tao naman, mga panahon yun, ay nagkakagulo na. Lalo na nang makita nilang nagkalat ang dugo sa may bulwagan. Kanya-kanya silang hilahan ng mga laman nito. Pati balat ay hinahatak nila hanggang sa mapati ng mga ito. At kahit anong parte ng katawan ang kanilang hilahin, ay kanilang ginawa. Kaawa-awa ang kalagayan ng lalaking yun na pinaslang nila. Para silang mga nilalang na uhaw sa dugo at laman. Doon ko pa lamang napagtanto na sila ay hindi basta lamang mga tao, kundi mga grupo ng mga aswang nang hindi sinasadyang mapalingon ako sa kanila. At bigla silang napahinto sa kanilang ginagawa. Napatingin sa akin ang mga aswang. At lalo pa akong nahintakutan dahil kitang-kita ko ang mga bakas ng dugo at laman sa kanilang mga mukha. Halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Nang biglang umangil ang ilan sa kanilang mga kasamahan.
Ngayon ko pa lamang napagtanto ang dahilan ng management kung bakit ayaw nila akong palabasin ng gabi. Ito ang dahilan. Bakit kinakailangan kong manatili lamang sa kwarto? Malinaw na sa aking isipan na ang mga nasa harapan ko ay mga aswang at mukhang wala silang balak na buhayin din ako. At oras na sumahid ang aking balat sa kanilang mga kamay, ay magiging kalunos-lunos rin ang aking kalagayan. Nanginginig ang aking katawan at hindi ko na makontrol pa. Ngunit pinilit ko pa rin umatras nang bigla nila akong palibutan. Ang mga staff ng hotel ay nakita ako mula sa di kalayuan at nakita rin nila ako. Ngunit nakita kong natatakot din silang lumapit. Ngunit natatakot din sila para sa kalagayan ko. Kung kaya't sinabi ko na lamang na huwag na nila akong pakilaman. Huwag na nila akong pansinin dahil kakilala ko si Sarah. Pagkabanggit ko sa pangalan ni Sarah, ang ilan sa aking nasa harapan ay napahinto. Napatigil sa paglapit ang iba rito. Ngunit may iba rin na nagpatuloy pa rin sa paglapit sa akin at parang inaamoy-amoy ako. Noong mga sandaling yun ay pakiramdam ko'y lilisan ang aking kaluluwa sa sobrang takot. At napabuntong hininga na lamang ako upang piliting ikalma ang aking sarili. Naglalaway ang mga ito. Naghahanda ng managpang na labis kong ikinataranta. Sigurado na hindi na ako makakauwi sa amin. Unti-unting ibinuka na ng aswang ang kanyang bibig upang sakmalin ako. Nang biglang dumating si Sarah at humahangos itong pumunta sa aking kinaroroonan. Iniharang niya ang kanyang sarili sa pagitan namin ng aswang. Biglang nagsalita si Sarah. Huwag daw magtatangka ang kahit na sino na pakilaman ako dahil kilala ko daw siya. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig ng mga sandaling yun. Kahit na paano'y nakaramdam ng ginhawa. Naglakad kami ni Sarah at hindi ko maiwasang mapakapit sa kanyang braso. Nang magkausap kaming dalawa, sinabi niyang kinakailangan ko na daw umalis sa lugar. Masyadong delikado ang lugar na yun. At wala naman daw talaga ito sa listahan ng mga hotel na kailangang bakasyonan. Malumanay na ipinaliwanag sa akin ni Sarah na ang lugar na ito ay lugar ng mga aswang. Itinago sa publiko ang nasabing lugar sa takot na magambala din ang kanilang katahimikan. Ang nasabing lugar ay pinagkakakitaan din naman daw nila. Kaya kahit papaano, sana daw, kahit ang lihim na lamang na ang lugar na to ang siyang hihingi niyang pabor sa akin. Halos hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Sarah. Subalit naranasan ko ito mismo, kung kaya't naniniwala ako. Magpasa hanggang ngayon, nahihirapan pa din akong isipin na si Sarah pala ay isang taong may ikinukubling katauhan. Sabi pa niya, sa kabila ng pagiging aswang nila, ay may parting tao pa rin sila.
naghahanap buhay. Kumikita para sa kanilang pamilya. Kung sakaling mapadpad man daw muli ako sa mga lugar na kagaya ng kanilang hotel, ay pwede ko daw sabing hindi nila ako pwedeng pakilaman dahil may kakilala rin akong aswang.